Nako, may panibagong kapalpakan na naman ang DPWH yan sa proyekto nila sa Cannon Road. At ito'y personal na binisita ni Engineer slash President Bongbong Marcos Jr. Kasi sumasideline na naman ng pag-engineer si tumuturo-turo na naman doon daan-daang milyon daw. Parang naging useless at ibinulsa, no? Mr. President, dumadami po yung mga kapalpakan sa mga proyekto under your administration. Anong gagawin po ninyo, Mr. President? Wala pa pong nakukulong na mga mandarambong na taong gobyerno at mga congressman. Kailan po kaya kayo may makakasuhan at may magiging resultang maganda at mapapakulong nga ninyo ang mga magnanakaw na ito? Kailan kaya, Mr. President? Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself. Flood control project. Talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim nung tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Ilog. Flood control project dyan sa Cannon Road. Alam ko dyan, bangin yan Meron bang ilog po dyan? Paki-comment nga po yung mga taga dyan o malapit dyan sa Cannon Road. At kung titignan nyo itong location na yan, meron po bang ilog dyan? At meron bang flood control project dyan sa Cannon Road? Ang alam ko po, rehabilitation po yung project dyan sa Cannon Road. Baka tama naman si Presidente, no? Slash engineer na may flood control project dyan at may ilog nga dyan, ano? Kaya't makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Clarita. Halika, Mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy.
It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Para ibulsa daw ang pera ng gobyerno. Bakit ba ang daming korupsyon sa iyong administration, Mr. President? DPWH executive po yan. Tauhan mo yan. Di po ba? Tauhan mo yan. Kayo nag-appoint dyan eh. Mga tauhan po ninyo yan nasa DPWH. Under nyo po yan sa executive. Okay? Bakit lagana po ang pagbubulsa ng mga taong gobyerno sa mga bawat ahensya at departamento? Bakit maraming korupsyon sa iyong pamumuno, Mr. President? Alam ko, wala kayong deklarasyon na war on corruption. Wala po kayong ganun eh. Hindi nyo po sinasabi sa mga sona nyo na lalabanan ko ang korupsyon. O paano hindi matitigil ang korupsyon kung wala kayong sinasabi? Kung wala kayong deklarasyon na lalabanan nyo ang korupsyon. Kabaliktaran nga po ang ginawa ninyo. Nung pag-upo nyo, Executive Order number 1. Tinanggal ni Bongbong Marcos ang PACC. Yan po ang Executive Order number 1 ni President Bongbong Marcos. Tanggalin ang PACC. Ano ba yung PACC? Presidential Anti-Corruption Commission. Commission na nga yan eh. Itinatag po yan ni President Rodrigo Duterte para sila yung tumingin, magbantay sa mga korupsyon, especially dito po sa mga infrastructure project, no? Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, takot eh. Sa inyo po, Mr. President, wala pong natatakot kasi wala naman kayong deklarasyon, wala kayong strong words against corruption, wala. So paano matatakot ang mga empleyado, mga opisyal at mga politiko sa inyo kung wala naman kayong sinasabing lalabanan ninyo ang korupsyon? Napakaganda po ng itinayo ni President Rodrigo Duterte na PACC. Marami pong napakulong, si Belhica dyan. Siya yata yung chairman dyan, si Belhica. Marami siyang nakasuhan dyan at maraming natanggal na mga empleyado opisyal ng gobyerno. Libo sa panahon po ni Pangulong Duterte. Libo ang natanggal. Basta sinabi niyang graft and corruption yan, tanggal yan. Dismissal yan. Ganun yung hatol ni Pangulong Duterte. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Pang ano na tayo? Pang lima na yata nating inspeksyon ito. And Panlimang inspeksyon. Ang dami. Ang dami naman, no? Totoo ba yun, Mr. President, Engineer? Alam niyo si Duterte, hindi ko po nabalitaan na nag-i-inspection yun sa mga under construction na mga proyekto eh. Naaalala ko doon, iimbitahin niya ni Tugade, no? Kagaya sa airport sa Cebu, yung malapit ng buksan. Yun, malapit na. Tapos parang yan, ide-demo ni Tugade. Ganon din si Mark Villar, no? Tapos kapag nag-inaugurate si Pangulong Duterte sa mga project, 3 o 4 sabay-sabay. Ganon kalupit. Bakit niya pinagsasabay-sabay na lang yung inauguration? Kunyari, seaport, 3 seaport, sabay-sabay inaugurate yun. Bakit? Para tipid po sa gastos.
Magastos din po kapag ba pupunta doon yung presidente. May gastos po yun. Para tipid. Sabay-sabay na lang. Yung iba sa monitor na lang. Titignan. Ang dami pong inauguration na dinaluhan. Natapos na proyekto si Pangulong Rodrigo Duterte. Yung tulay na lang sa Cebu, Cordoba. Iconic po yun. Hindi nyo kaya yun, Mr. President Bongbong Marcos. Hindi nyo na magagawa yun. Mag-aapat na taon na kayo eh. Ang lupit. Yan po yung presidente namin. Ang mga Duterte talagang malulupit yan. It's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. Bawal na. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Talaga? Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ano ginawa mo? Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Wala kang bantay. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganon. Walang ganon na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila, hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Gawin mo. Because Yes, sir. the local government, alam niyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspection namin lahat yan. Araw-araw? Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be Thank you. one of the measures Thank you. that we think. Bakit yun ang inintay na? Bakit nila tatanggalin? Wala na bypass. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga.
no consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang ito nakikita ninyo dito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya, I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Okay. Dito po sa Cannon Road na to, ang alam ko po dito, hindi to na popondohan talaga noong mga lumipas pa ng mga presidente. Matagal na po itong problemang daan na ito, itong Cannon Road. Tuwing uulan, kahit nga hindi umuulan delikado po magdaan dyan Kapag umuulan, halos wala na pong nagdadaan dyan. Kaya ang mga nangyayari diyan o mga construction diyan, yung daan lang mismo, yung daan. Pero yung rock shed, wala halos. Pondohan man yan nung mga nakaraang administrasyon. Maliit lang ang pinopondo diyan. Noong dumating, umupo si Pangulong Duterte, dito nagkaroon ng Cannon Road Rehabilitation. Yan yung mga proyekto ni Duterte. Yung rehabilitation nga, 'di ba sa Maynila, sa Dolomite. Yung Bay, Manila Bay. Yung rehabilitation sa Boracay. Yun, yung isang buong Boracay talaga. Ganon yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, rehabilitation hindi yung patse lang Talagang pinondohan po ito. Ang alam ko, umabot na sa 11 billion up to 13 billion. Yung sinasabi ni President Engineer Bongbong Marcos, yung area na yon, yun 260 million. Yung area lang na yon. Pero parang 13 kilometers po itong Cannon Road papuntang Baguio. So, yan po yung alam ko dyan, rehabilitation. Kaya lang, noong 2016, inumpisahan yung feasibility studies muna. Yun muna. Noong gagawin na siguro, nagkaroon ng pandemic, naumpisahan to sa ilalim ng Duterte administration 2021. Okay? 2022 matatapos na si Pangulong Duterte. So maikli lang talaga yung panahon na paggawa ni President Duterte. So yung maikli na panahon na yun na yung pinagpatuloy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay?
Tapos ito, palpak. Palpak po. Pumalpak. Dahil nga, yung mga tao na nasa gobyerno, mga politiko, walang takot kay President Bongbong Marcos. Kasi hindi naman siya nagdideklara. Hindi naman niya sinasabi, lalabanan kong korupsyon. Ayan, puro reklamo lang eh. Puro reklamo lang po yung ginagawa. Wala eh. Kaya ang mga magnanakaw, mga korap na opisyal, politiko, hindi po natatakot eh. Kahit ano pang sabihin ngayon ni Bongbong Marcos, ewan ko, takot ba siya ma-impeach? Kumbaga, iyaan nyo na yun, iyaan nyo. Hinayaan lang eh. Saka tinanggal niya nga yung Presidential Anti-Corruption Commission. Commission na nga yun. Ewan ko kung bawal tanggalin yun, tinanggal niya eh. So, maraming question. Maraming question dito sa mga desisyon ni President Bongbong Marcos. Hindi nga natin alam kasi alam mo yung utak, no? Kapag ikaw ay polboronic, baka may epekto talaga eh. Bakit niya tinanggal yun? Tapos ngayon magre-reklamo siya. Binubulsa yung pera. No? Parang hindi mo siya maintindihan. Mahirap siyang intindihin. Ganyan talaga mangyayari, Mr. President. Bueno, maraming salamat. Bye for now. See you next time.